Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pananambahan, ay ini-encourage ko po ang bawat isa na samahan niyo po ako ngayon sa paglapit natin. At damhin po natin ang kanyang presensya dahil alam po natin na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Magsisimula po tayo sa ating pananambahan sa paggamit ng ECTS Guide, which A stands for Adoration, where we exalt the greatness of God and we acknowledge our dependence on Him in all things. Let us read Deuteronomy 6:5. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Alalahanin po natin ang mga magagandang nagawa sa atin ng Panginoon at kung paano niya tayo inibig ng walang kapalit. Tayo pong lahat ay manalangin. Dumako naman po tayo sa confession, kung saan ay humingi po tayo ng kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan, sapagkat wala pong nalilingid sa ating Panginoon. Basahin po natin ang James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Tayo pong lahat ay manalangin, ihingi po natin ng kapatawaran ang mga kasalanan na nagawa natin, maliit man yan o malaki. Lumapit po tayo sa ating Panginoon upang tayo po ay kanyang patawarin. Dumako naman po tayo sa Thanksgiving. Pasalamatan naman po natin ang ating Panginoon sa mga biyaya na natatanggap at ipinagkakaloob niya sa atin. Basahin po natin ang Psalm 107:1-3. O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble and gathered in from the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. Tayo pong lahat ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa mga biyaya na natatanggap natin, sa mga pinagkakaloob niyo po sa atin sa araw-araw. Magpasalamat po tayo. Sabihin po natin sa Panginoon ang mga gusto po nating sabihin.
Dumako naman po tayo sa supplication. Let us pray for our country, for our family, for victors, conquerors, missionaries, missionaries junior, and also for our church. Let us read Ephesians 6:18. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with perseverance and petition for all the saints. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa kagalakan, pagmamahal, pag-iingat, biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. At salamat rin po dahil alam niyo po ang aming pangangailangan. Lord God, itinadalangin ko rin po ang mga kapatid na may sakit. Kayo po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalingan. Ganon din po, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at sa mga kapatid na may mga concerns, Panginoon. Dalangin ko po na alam niyo ang kanilang mga naisin, Panginoon. Lord, salamat po dahil kayo po ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, yung mga bagay na best para sa amin. Ganon din po, Lord. Gabayan niyo po ang aming pastor sa pagpanawag ng inyong salita na siyang maging kalakasan po namin sa araw-araw at may apply po namin sa buhay ng bawat isa. Ginang po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Muli, tayo ay nagpapasalamat at nagagalak sa Panginoon sapagkat tayo ay patuloy na binibigyan niya ng desire for us to listen and to attend services even though it's conducted online. No? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat naniniwala tayo that God is sovereign. Amen? Naniniwala tayo na hindi nagkataon na tayo ay nasa kani-kani ating mga bahay for almost a month, no? Mahigit isang buwan na rin po tayong nasa ganitong setup. Pero hindi ito nagkataon. Naniniwala tayo na hindi nagkataong binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsagawa ng services online. Naniniwala tayo na merong aral, na merong pagkaing inihanda ang Panginoon sa atin. No? Naniniwala tayo na hindi nagkataon na nangyari ang lahat ng bagay. Amen. Kaya muli, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo'y nagising. Hindi ba isang napakagandang pagpapala ito na tayo'y buhay na buhay, tumitibok ang ating mga puso, tayo nakakarinig
at nakakapagsalita pa sa araw na to. Ito isang hindi masyadong sikat na blessing o hindi natin masyadong nababanggit, pero isang napakalaking pagpapala ang magising sa bawat araw. Kaya sa umagang ito, wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat at magpuri sa Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay ngayong umagang ito. Amen. Mga kapatid, ngayong umaga to, inaanyayahan ko ang lahat na manahan, makinig at isang tabi lahat ng ating mga pasanin at lahat ng ating mga alalahanin, no? Lahat ito ay isang tabi natin sapagkat naniniwala tayo na ang Panginoon ay palaging nariyan para tulungan tayo. Huwag nating solohin, mga kapatid. Hindi natin kakayanin ang mundong ito kung maglalakad lamang tayo ayon sa sarili natin, di ba? Kailangan nating tanggapin na hindi natin kaya mabuhay sa ganang ating mga sarili. Kakailangan ito po. So, whatever the circumstances, kung kayo man po ay nakararanas ng financial problems, mga struggles, sicknesses, ayan, pagkakautang, sunod-sunod na problema, o namatayan tayo ng kapatiran, o no matter how it may seem na parang nakakalungkot, nakakalumo, nakakapagod, but hindi masusukat doon ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon ay higit pa at sapat na. No, hindi nasusukat ang pag-ibig ng Panginoon sa mga physical na bagay na kayang ibigay ng mundong ito. Because God's love is the strongest force. It's the biggest force that we can never ever measure. Hindi natin ito kayang sukatin. Kaya kung ano man ang mga pasanin natin sa umagang ito, isang tabi natin sapagkat ito'y walang-wala sa pag-ibig ng Panginoon. Ito'y maliit na bagay kumpara sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. So, nais ko pong basahin ang sinasabi sa Mateo chapter 6 verses 25 to 26. Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o iinumin o kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan. Ngunit pinapakain sila ng Ama na nasa langit. Hindi ba lalong kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? See? Ngayon sa umagang ito, inaanyayahan ko ang lahat na manahan, umupo, makinig at kalimutan ng lahat sapagkat ang mga worries na ating nararanasan ay walang-wala kumpara sa pag-ibig ng Panginoon. Kung ang problema mo ay kasing laki ng bataan, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki pa sa sang universo. Kaya, bakit ka mag-aalala? Bakit ka mag-aalala sa mga problema mo kung meron kang Diyos na higit pa sa mga alalahanin mo? So, sa umagang ito, tayo umawit at magpuri at sumamba at makinig sa Panginoon. Let's sing. Ang pagsama mo'y iyak at lubos, di mapipigil sa pag-awin, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang ating pastor, hindi magkukulang sa kanya, at higit pa,
Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkakas at higit pa. Sagot na sa lahat mong mga kailangan, higit pa sa lahat mo inaasahan. Wala nang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di pangangamba sa kawalan, ang pagpala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitilan sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at bubos. Di mapipigil sa pagkawin, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa batang at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa batang at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Gusto hindi magpugulang sa pagkakas at ikaw. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkakas at ikaw. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Aking pastor, hindi magkukulang sa pagkakas at ikaw. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkakas at ikaw. Sagot na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na madiwang pagkakataon. Patunay ang katapatan mo sa dalamhati.
pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwin mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dinig ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat.
Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming dakila, kami po'y sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito, Panginoon, na kung saan ay muli ay pinagkaisa mo kami sa Espiritu at katotohanan upang sama-sama naming maibalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa umagang ito na kung saan ay muli may inihanda kang mensahe para sa bawat isa. Mensaheng magbibigay sa amin ng lakas at kapangyarihan na siya naming babaunin sa loob ng sanglinggo upang muli ay maranasan namin ang tagumpay sa lahat ng pagsubok na aming harapin. Ama, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat, paggabay at pagpapalang ay pinararanas niyo po sa bawat kapatid. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is good. So tayo po'y magpapatuloy sa mensahe ng ating Panginoon, ang binigay na tema sa ating sa taon na ito, Possessing the Promised. At tinatapos po natin yung ikatatlong bahagi po nito. Part 3, God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. So ang goal po ng ating pong mensahe mga kapatid is to understand God's redemptive plan. Bakit po kailangan natin itong maunawaan? Because it will prevent us from doubting Him and His words. And it will also give us confidence and peace in the midst of unfavorable and evil things that are happening in this temporal world. So, dito po sa ating pong mensahe ay inaaral po natin yung ikatatlong timeline, the third timeline, which is the timeline of the law from Abraham's death to Moses' death. Meron po yung gap, mga kapatid, na 585 years. So, ganun po katagal yung span ng panahon na pinag-aaralan po natin. Ito pong third timeline na ito. So, nandito pa rin po tayo sa unang event, na importanteng event na inaaral po natin, the story of Jacob and Esau. So, ito po yung magkapatid na nasimulan po nating pag-aaral ng last week. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung teksto mula sa Genesis chapter 25 to Genesis chapter 25 up to 27, Genesis chapter 25 verses 27 to 34. Ang pamagat po ng mensahe ngayon na binigay po ng Panginoon sa atin is Esau despised his birthright by selling it to his brother Jacob. Okay, pinagbili o ibinenta ng panganay na kapatid ni Jacob ang kanya pong birthright. So babasahin po natin ang mga bersikulo mula sa verse 27 to 34. So, kung meron po kayong mga Biblia, ay kunin nyo po upang makita nyo po ng makatotohanan kung ano po yung nakasaad dito. So, Genesis chapter 25 verses 27 to 34, it says, "The boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was a quiet man, staying among the tents. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, 'Quick, let me have some of that red stew. I'm famished.' That is why he was called Edom.
Jacob replied, "First sell me your birthright." "Look, I am about to die," Esau said. What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too. He ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, magkaroon tayo ng konting trivia about the meaning ng mga pangalan po ng dalawang magkapatid, ni Jacob at ni Esau. So, ano pong meaning ng pangalang Jacob? Jacob is, the meaning of Jacob is to supplant or to replace. Supplanter. Makikita po natin yung meaning na yan, hinango po sa verse 26, nung si Esau po na unang lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina na si Rebecca, ay hawak-hawak po ni Jacob yung kanya pong heel o yung kanya pong ang tawag dito, bokong-bokong, sakong or bokong-bokong. So, hawak-hawak ni Jacob yung kanyang sakong. Doon po kinuha yung pangalang Jacob. To supplant or to replace. Ayaw niyang magpauna. Gusto niyang i-replace yung kanyang panganay na kapatid. So, yun pong pangalan ng Jacob. Sa Hebrew po nun is Yaakov. Okay? At tinatawag ding James sa English. And then yung pangalan pong Esau, o yung kuya ni Jacob, ang meaning po nun is red, pula, or red stew. Makikita po yun sa verse 25 ng binasa po natin. Sa Genesis chapter 25, verse 25. Sabi doon, the first to come out was red. So he named them Esau. Ngayon yung pangalang Edom, na pinag-aralan natin last week, ito po'y pinangalan din kay Esau. Ang ibig po sabihin ng Edom is red stew. Makikita naman po natin yung mga kapatid dito sa binasa natin ngayon, sa verse 30. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." That is why he was also called Edom, o Esau or Edom. Kaya si Esau, ang kanyang lahi, ang kanyang salin lahi ay tinawag na Edom or Edomites. Okay, so ano pang punteriya na atin pong mensahe ngayon? Ano po yung mga lessons? So bigyan po natin muna ng a bird's eye view. Ano po yung tatlong lesson na nais ituro sa atin ngayon? Dito po sa istorya ng pagbibenta ni Esau ng kanya pong birthright sa kanyang kapatid na si Jacob. Okay, our lessons for today is number 1, never ever despise or disrespect your God-given honor and glory. Number 2, never ever trade your future blessings, your future glory for momentary pleasures. Okay, and then number 3, yung last na lesson natin is never ever exaggerate your present or temporal needs over your everlasting peace and security. Napakagandang lessons po niyan. Let us sit down and listen very carefully dun po sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Unahin po natin yung lesson number 1. Ating pong lesson number 1 is never ever despise or disrespect your God-given honor and glory. So babasahin po natin muli yung nakasaad dito sa verses 29 to 32. Sabi po dito, once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished, gutom na gutom. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." That is why he was called Edom. Jacob replied, "First, sell me your birthright." "Look, I am about to die," Esau said. "What good is the birthright to me?" So, ang question po natin dito, how did Esau
despise or disrespect his God-given honor and glory? The answer is, a birthright. Sino pong panganay? Si Esau. A birthright was a special honor given to the firstborn son during Abrahamic timeline. Doon po nagsimula yan, mga kapatid, and have continued down to the days of the Israelites. So, yung panganay po, mga kapatid, yung special honor po na yan, that includes a double portion of the family's inheritance, along with the honor of one day, kapag sila'y matatanda na, they will become the family's leader. Minsan po dito po sa ating pong kostumbre sa bilang mga Pilipino, parang ganun din po ang parang kultura natin, kung sino yung panganay, siya ang nagiging leader. So ganun po sa mga Israelita. So ang pagiging panganay ni Esau, sana siya ang magmamana ng buong or ng double portion ng inheritance ng kanyang mga magulang na si Isaac at si Rebekah. At isa pa dito, kapag wala na ang mga magulang nila, siya magiging decision maker or leader pagdating ng panahon. The oldest son, however, could sell his birthright or give it away if he chose. But in so doing, kagaya ng nangyari kay Esau, he would lose both his material goods or material or double portion ng kanyang material inheritance and also his leadership position. So, ano nangyari? By trading his birthright, Esau showed a complete disregard for the spiritual blessings that would have come in his way. In effect, Esau disrespected his birthright. Dun po sa istorya na yun. So, kaya ganun pong nangyari, mga kapatid. Yun ang ikinagalit ng Diyos. Dun po sa aksyon ni Esau. So ano pong natututunan natin doon? Paano po ito nag-apply sa atin ngayon? So, let us never ever despise, let us never ever disrespect our God-given honor and glory by not adhering to His calling. Okay, lahat po tayo binigyan ng pribilehiyo. Tayong mga hinirang ng Diyos, tayong mga mananampalataya, tayong mga anak niya. Binigyan po niya tayo ng pribilehiyo, mga kapatid, na tawagin para bigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng kanya pong ministeryo. If you are called to minister, huwag mong tatanggihan yon. Minister. If you are called to preach, huwag kang tatanggi. Preach. If you are called to serve, serve. If you are called to give, give. So, do not say to yourself, sila na lang muna, tsaka na lang ako. And then regret the opportunity because you are now seeing honor and glory given to those who accepted their calling and the challenge that was announced to you. Kapag ikaw, sinasabi mong ikaw ay isang mananampalataya, binigyan ka ng calling ng Lord, kagaya ng pribilehyo ng Lord, kagaya ng binigay kay Esau bilang panganay, siya dapat ang tatayong leader o siya dapat ang tatayong tagapanguna, pero dinisrespect niya yun, binaliwala niya, dahil lang sa kanya pong pagkagutom, pinagpalit niya yun sa isang hindi napakahalagang bagay sa kanyang buhay, yun po ang naging sukli sa kanya. Okay? Because he disrespected, he despised his privilege, his honor, his glory. Kung kinit niya yon, ganun pong nangyari sa kanyang future, mga kapatid.
At ganun po din ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon. Ayaw niyang makita ang kanyang mga anak na nagsisisi o nagkakaroon ng regrets sa future dahil lang sa pagbabaliwala o pagdidespise or disrespect sa kanyang pagkakataon o sa kanyang pribilehiyo na binigay ng Panginoon. Huwag po natin gagayahin si Iso, mga kapatid. Kailangan kapag binigyan tayo ng opportunity, ng pribilehiyo ng Lord, ng isang honor ng Lord, atin pong pagyamanin ito upang maranasan natin at maramdaman yung kaligayahan po natin sa future. Kapag inaani na natin yung ating pong reward ng paninindigan po natin o pagtanggap po natin sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating tularan si Iso na nagsisi. Okay? Na nagkaroon ng regrets sa kanyang buhay. Lesson number 2. Never ever trade your future blessings and glory for momentary pleasure. Basahin po natin sinasabi sa verses 32 to 33. Sabi po doon, "Look, I am about to die," Esau said. "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. What is the question? How did Esau trade his future blessings and glory for momentary pleasures? Paano po ipinagpalit ni Esau ang kanya pong future na favor o na blessing sa Panginoon para lang po sa panandali ang pleasure o panandali ang pangailangan? The answer is, Esau traded the lasting benefits of his birthright for the immediate pleasure for food. Okay? He acted on impulse, satisfying his immediate desires, immediate pressures or immediate desires, without pausing to consider the long-range consequences of what he has about to do. Hindi na siya nag-isip. Okay? Dinaig siya ng pressure, ng moment, ng pangangailangan. Hindi na siya nag-isip. Hindi na niya tinignan kung ano magiging resulta or consequences ng kanyang decision making. Tagal na po nating tinuturo, mga kapatid, yung patungkol sa good and bad decision making. So dahil po sa pressure ng moment, sa impulse ng kanya pong pangangailangan, pagkagutom, ay pinagpalit niya ang kanya pong birthright. So ano pong naisuturo sa atin ng Panginoon dito? Paano natin ito i-apply? Never ever trade your future blessings, your future glory, for momentary pleasures. So nauunawaan po natin as humans, we are all being tempted. Natutokso po tayo sa maraming mga bagay. Nandito tayo sa mundo na punong-puno ng tukso. We are all prone to fall into the same trap as Esau. When we see something we want, our first impulse is to get it. Kunin yun. Instant gratification. Kailangan ko yan ngayon. Kukunin ko yan ngayon. At first, we feel satisfied. Parang nakuha natin kung ano yung gusto natin. Yun ang una. At first, we feel satisfied. Intensely satisfied. And sometimes, we feel even powerful. Sapagkat nakukuha natin kung anong gusto natin. Because we have obtained what we set out to get. But most often, this feeling of satisfaction, this feeling of being powerful, is short-lived. Mabilis pong naglalaho yon. Mabilis na nawawala. It will not last. And
it will be replaced by regrets. Okay? Yung akala nating tagumpay, dahil nakamta natin, nakuha natin yung gusto natin right away, instant gratification, napapalitan po yun ng regrets. Short-lived lang yung sinasabi natin kaligayahan na yan. Kaya nasasabi natin, sana hindi ko ginawa yun. Sana hindi ako nag-give in sa aking desire. Sana nag-isip pa ako. Sana nag-consider pa ako. Sana nagtanong ako. Sana nagpa-counsel ako bago ko ginawa. Sana nanghingi ako ng payo. I should have not done that. Yun pong nasasabi natin every time na nandun na tayo o inaani na natin ang consequence ng ating pong nagawa. Example po, marami pong example niyan na naiintindihan natin na nangyayari sa ating buhay. Example po sa pangungutang. Premarital sex. Hindi dapat gawin, ginagawa. Adultery. Pangungumit, pagnanakaw. Yung biglaang impulse na kailangan kong gawin, kailangan kong gawa ng paraan. So nagre-resort ka sa mga bulong ng dyablo, sa mga impluwensya ng dyablo. So gagawin mo muna dahil yun ang gustong-gusto mong gawin at the moment. Natatalo ka ng impulse, ng pressure, ng pangangailangan. Ngunit, kadalasan mga kapatid, pag nagawa na natin kung ano yung akala natin, gustong-gusto natin gawin, hindi po naglalast ang kaligayahan. Immediately, pagtapos na tayo doon, napapalitan po ito ng regrets. Lalo na po sa atin mga young people. Huwag tayong mabilis magdesisyon. Huwag nating laging isipin na kung saan ka maligaya, gawin mo lang. No. Huwag kang papadaya sa iyong emosyon. Huwag kang papadaya sa impulse, sa needs. Akala mong needs na dapat mong i-cater ka agad, na gawin ka agad. Dadalhin ka noon sa matinding, sa miserableng pamumuhay later on. Kapag hindi ka nagkaroon ng wise decision making. So makikinig. Listen very carefully. Sit down sa mga mensahe ng Panginoon upang matuto ka. Kagaya ng nangyari po. Dapat matuto tayo. Sa kagaya ng nangyari kay Iso. Hindi na niya maibalik. Sapagkat nakapag-desisyon na siya. Hindi na niya maisauli ang nakaraan dahil nagawa na niya. Although, pwede tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, but then, aanihin natin ang consequence. Binibigay ng Lord yun, ipinapataw sa atin for us to learn, para matutunan natin at hindi na tayo makagawa ng mas matitindi pang pagkakamali sa mga susunod. Pero, tandaan natin, pag ginawa natin ang mali o wrong decision, bad decision sa ating buhay, meron pong konsekwensya. Ihingi natin ang kapatawaran, harapin natin ang consequence, ngunit daranasin po natin. Okay? And then, lesson number 3. Never ever exaggerate your temporary needs over and at the expense of your everlasting peace and security. Basa po natin yung sa verse 32. Ano po yung nakita natin sa reaction ni sa reaction ni Esau? Sabi din sa verse 32. Look, I am about to die, Esau said. What good is the birthright to me? Tignan niyo po, yung kanyang momentary need ay in-exaggerate niya at the expense of his future honor and glory. Okay? Gusto na niyang kunin kung ano yung momentary need niya.
Kaya lang ang consequence noon ay ang kanyang future glory and honor bilang panganay na kapatid. Okay? So, the question is, how did Esau exaggerate his temporary needs over his future peace and security? Answer, Esau exaggerated his hunger. Exaggerated his hunger. I am about to die. Mamamatay nga po ba talaga si Esau? Sa pagkagutom? No. Si Jesus Christ nga, nag-fasting ng 40 nights and 40 days. Ganon din si, tatlo lamang po sila. Okay, the representation of the law, si Moses, nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Si Elijah, nag-fasting ng 40 days and 40 nights, the representation of the prophets. And then, the culmination ng prophets at ng law, si Jesus Christ, nag-fasting din po ng 40 days and 40 nights. Hindi po sila namatay. Si Esau po, ay ilang oras pa lang na nagugutom. In-exaggerate niya ang kanyang temporal need, kapalit ng kanyang future honor and glory. Matuto tayo mga young people, matuto tayo. Esau exaggerated his hunger. I am about to die. Kailangan ko na yan ngayon. Gawin natin yan ngayon. What good is the birthright to me? Kung mamamatay na ako ngayon. Yan ang sabi niya. Exaggerated. Para lang makuha niya kung anong kanyang gustong gawin right away. This thought made his choice simple because what is the good of future glory anyway if he will die today? So go get my birthright, sabi niya kay Jacob. And give me that red stew. Tinawag siyang Edom, red stew. Okay? Go get my birthright, sa'yo na yan. And give me that red stew. Mamamatay na lang din naman ako kung hindi ako kakain. But will he really die right away if Jacob will not give him that red stew? No. He can cook a stew for himself and be satisfied. Kayang-kaya niyang gawin yon. Hindi niya kung nauunawaan niya kung anong ibig sabihin ng kanyang pagiging panganay, ng privilege, ng honor, ng glory na binigay sa kanya ng Panginoon. Okay? The pressure of the moment of hunger distorted Esau's perspective and made a decision that seemed too urgent and valid, but later on will produce a miserable consequences. In application, para sa atin, anong gustong sabihin ng Panginoon? Never ever exaggerate your temporary needs over and at the expense of your everlasting peace and security. So mga kapatid, nauunawaan natin that we often experience similar pressures like that of Esau. For example, pangungutang. Okay? Ito na yung pinagkakautangan ko. Kapag di daw ako makabayad ngayon, dadali na ako sa barangay, dadali na ako sa husgado, dadali na ako sa kulungan para hindi ako madala doon. Mangungutang ako uli para maitapan ko kahit malaki ang tubo. Para lang mapunan ko yung urgency ng naniningil sa akin. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, if we fall on that scheme of the devil, hindi natin namamalayan, tayo'y baon na pabaon, lunod na tayo at hindi na natin kaya. Okay? Kinakalimutan natin na merong makapangyarihang Diyos na may control na lahat ng bagay na pagka nagkamali tayo ay pwede nating lapitan. Humingi tayo ng tawad at magpatulong sa Kanya para hindi lumala ang ating sitwasyon. Nakakalimutan natin na meron tayong church
na pwedeng makinig sa atin. Nakakalimutan natin na meron tayong pastor na inilagay ng Lord sa church upang makinig sa atin. Mapayuhan tayo upang hindi tayo magpalaot sa pagkakamali. So matuto tayo sa nangyari kay Esau. Nadipit ng momentary need, momentary pressures, and momentary pleasures. Momentary, pwede natin sabihin, happiness. Pinagpalit niya yung kanyang everlasting peace, security, favor na binigay sana o baka kamtan niya sana sa Panginoon. Ano pa? Example, sexual pressure. Okay? Young people. When we feel that sexual pressure, yung parang nararamdaman mo to ngayon, sa isip mo, a marriage vow may seem unimportant. Hindi na kailangan magpakasal. Pwede na natin itong gawin ngayon. Gawin na natin ito ngayon. We lose our perspective because of that pressure that needs to be satisfied right away. Kaawaan nyo yung mga sarili. Huwag kayong magpadaya sa dyablo. It is difficult to get through. We know that. It is difficult to get through that short, pressure-filled moment. Pero tandaan nyo to, it can be overcome by being informed, kagaya nitong naririnig nyo ngayon, by being enlightened, dahil nakikinig kayo, by sitting down and listening to the truth, to the messages coming from the Lord. Okay? So, patuloy na pinamamanhik sa atin mga kapatid, lalo na sa mga young people, kasi bata pa si si Esau at si Jacob, nung nagkaroon sila ng si Jacob meron din. Pag-aaralan natin later on. But this time, ang pinag-aaralan natin yung pagkakamali ni Esau. Ng kabataan niya, yung decision making niya, nagbigay ng consequence hanggang sa tumanda siya, hanggang sa kinaapu-apuhan niya. Okay? Kaya, makikinig tayo mga kapatid. Let us sit down and listen very carefully. Sa mga aral, ang mga napaka-importanting aral na tinuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga istorya na kung titignan natin, napakahabang taon ang mga lumilipas. Pero natututo pa rin tayo mga kapatid. So sitting down and listening carefully to God's Word is very important in winning all these battles na dumarating, all these pressures na dumarating sa ating mga buhay, mga kapatid, para makaiwas tayo at hindi tayo magkaroon ng mga regrets sa future, kagaya po ng nangyari kay Esau. Okay? So marami pa po nito mga kapatid. Ngunit sa bawat pagkakataong binibigay sa atin ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng panahon, binibigyan tayo ng katyagaan ng Panginoon upang turuan tayo. Sapagkat ayaw niyang mapahamak tayo. Ayaw niyang marami tayong regrets. Ayaw niyang marami tayong pinagsisisihan. Gusto ng Panginoon na makamtan natin ang pinangako niyang buhay na ganap at kasiyasiya. Pwede pong mangyari yun kung tayo po'y uupo, makikinig, sasampalataya, maniniwala, at tutugon sa kanyang mga salita. Dalangin ko mga kapatid, natututo tayo sa mga karanasan ng mga patriarka ng ating pananampalataya. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. 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 O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin.
hindi mo hinahayaang hindi namin mauunawaan ang mga bagay na nais pong maging maliwanag sa amin. Lalo na po sa amin po mga kabataan na napaka-prone sa pagkakaroon ng mabilisang desisyon na magpapahamak sa kanila pong hinaharap, sa kanila pong future. Ama, salamat po. Pinapaunawa mo po sa amin sa iyong iglesia ang mga katotohanan ito. Dalangin namin, tunay nga na matuto kami. Tunay nga na dinggin namin. Paniwalaan, sampalatayanan, at sundin ang iyong mga salita. Sapagkat ang ninanais mo, Panginoon, ay maranasan namin ang lubosang kaligayahan. Because you have given us this privilege, this honor, this future glory, Panginoon, ay pinlano mo na po sa amin noon pa man. Ama, kung kami man po ay mga nagkamali o nagkaroon na po ng mga desisyon na kagaya ng desisyon ni Esau, Lord, nandito po kami sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran, umiiyak, nagnanais na kaawaan mo at patawarin mo, Panginoon, at bigyan mo ng pagkakataon na maranasan namin ang kaligayahan na kasama ka kahit na po dinaranas namin ang mga consequence ng amin po mga pagkakamali, amin po mga decision making. Lord, bigyan mo rin po kami ng lubosang kalakasan, Panginoon, upang manindigan at manatili sa pananampalataya at harapin ang mga resulta o consequence, Panginoon, ng aming pong nagawang pagkakamali. Lord, naway samahan mo po kami. Kung meron po sa akin po mga kapatid sa iglesia, sa mga young people, na nagkaroon na ng mga maling desisyon sa buhay at dinaranas na mga consequences, Lord, samahan mo po sila. Enlighten them, Lord God. Turuan mo po sila, kaawaan, at samahan mo po habang dinaranas nila ang mga consequence na ito. Masalamat po. Salamat po sa patuloy mong blessing, favor sa iglesia. Salamat po sa pangungulit mo, sa pakikialam mo sa aming mga buhay. Salamat po sa karunungan na lagi mong binibigay sa amin at hindi pinagkakait. Tinataas po namin sa iyong papuri ang karangalan, ang pagsamba sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen. So wonderful, unfolding like the dawn, the wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary climb. We go, where else can we go? You have the words of life, the words of life. Write your holy truth, oh God, the longing heart. Us to shine against the dawn. Oh God, it's gone.
of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known to all the words of life, the words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known to all your words of life, the words of life, to all your words of life, the words of life. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ibigay po natin sa ating Diyos ang lahat po ng kapasalamatan, kapurihan at kataasan at damhin po natin ang kapayapaang dulot ng Kanyang mga salita. Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid.